proof nga kaning mga butanga it attracts demons. Every time ang usa ka tawo nagbitbit og unforgiveness, no, sa iyang papa, sa iyang uncle, sa iyang past nga relationship, no, lahi gyud ang flow sa iyang life, no, lahi gyud. Kay nga naman it attracts, it invites demons. That is why there is a church ginatudluan gyud ta, no, nga gamiton ang altar nga learn to forgive. Ang problem is we desire for blessing, we desire for new life, we desire for good life, pero wa gyud kaayoy nag-desire nga mubiya sa sala. Dapat i-desire po na nato. Okay? So daghang kita ginadream, no? Psalms 37:4, delight yourself in the Lord and He will give you the desire. The point is, dapat i-desire po nato nga maundangan ang mga naka-attach nga forgiveness, sexual sin, or anything. Kay kung makita sa Ginoo ang imong desire, pareha sa prayer ni David, ang say prayer ni David, search me, O God. Mo nang prayer ni David, no? And know my heart. Take away everything nga naa sa iyang sulod nga mag-cause og hindrance og mag-attract sa demon. So that is why gina-educate kita ani nga area. Okay? So occult practices. So mo ni ato ang continuation karon, no? Occult practices. Deuteronomy chapter 18 verse 9 hangtod sa 13. So diri ang tong subject na ka-highlight. So, importante kay ni. Muna importante dai sa balay natay gitawag house cleansing. Now, kung this is Deuteronomy chapter 18, kung imong basahon ang verse 1 ani, mo invade na ang Israelites, nakatabok na dito sa nana sila sa Kadesh Barnea, gi-instructionan sa Ginoo, nga ingon siya, pagtamak na ninyo dito sa Jericho, sa Canaan, pinakaunang city sa Canaan is Jericho. Ingon siya, kung naana mo dito, mo na ning instruction. Ingon ang Ginoo, remember, di nyo na lugar, lahi-lahi ang namuyo diha. Pero ang promise Ginoo, ihatag ko ni sa inyo, kaning lugaran ni. Mura pong kita ba? Pagtamak na to sa ang transition from the world to Christian life, mao na po niya mga instruction sa tuwa. Ingon diri sa verse 9, kung makasulod na kamo sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, ayaw ninyo sunda ang mangilad nga mga buhat sa mga lumulupyo dito. So therefore, no, naay mga practices, na sila traditions and rituals nga wala gi-practice sa gitudlo sa Ginoo, no, sa mga Israelites. Verse 10, kinahanglan nga walay usa kaninyo nga magsunog sa iyang anak ingon nga halad. Okay? So, ilahatong tradition. Okay? Naa sila'y, kumbaga, rituals. Okay? Sa ilaha dayang practice, no, dito sa Kanaan, ang ilaha dayang practice dito, naa sila'y gods dito nga gitawag og Molek, no? Nga kanang Molek mangigala ilahang giisip nga Ginoo, nya ilahang mga tradisyon ang hamili og way sakit nga bata ilang sunugod as offering. So inana ang ilahang practice. Muna ingon ng Ginoo, ayaw ninyo sunduga. Okay? Ayaw usab kamo panagna. Okay? Panagna mao ni siya tong mga horoscope, mga tarot, mga bara-baraha, mao na sila, no? Kaning pamarang, witchcraft na sa English ng pamarang. Okay? Kanang pamarang, witchcraft na. Paghatag og kahulugan sa mga tilimadon. Okay? Paghatag kahulugan sa mga tilimadon. Ang akong anak naman sa Manila ron no, nag-board exam, ang uban ning biyahe gud og Cebu. Okay? Human naman ilang board exam sa ilahang first part nila. Ang uban, before ni atong Manila, nagkuhag ticket. Patuon sila Cebu kay naay ritual dito. Papantihon sila pula. No? Asa ka sila, sige katawa akong anak ba?
Siya nga nung maadto gyud mo og Cebu kay papantihon sila pula. Unya unsa to? Lapis, bulpen, nya dili mo talikod. Daghang kayog mga ritual, no? Mo na nga gin-form punta karon basig magsunod-sunod punta ani. Kana ding New Year nga maglingin-lingin. Mo naman na. No? Yung mga punsoy-punsoy, mo ra na. Okay? Ingo dito, paghatag og kahulugan sa mga tilimadon. Paglumay. Okay? 11, pagdiwata. Di kayo na-expose, pero katong mga nasa probinsya, no, nasa bukid-bukid, mao na ang katong mga mananambal, no? Mao na sila mga mananambal. Katong buhi pa si Dr. Arusa-Ruso sa una, sige kog paminaw ato kay daghan tag mahibaluan ba, no? Niminaw mo siguro mo Dr. Arusa-Ruso, no? Nga drama-dramahon la nya sakit-sakit unya kabalo ka na sa bukid gidaot ka, no? Gidaot ka. O ni imong buhaton, no? Magkuha kag itlog, kuha kag inani manok, ugis, kuno kay gidaot ka. Nay tawo nga nagdaot sa imo. Bisag kinsa na ba gyud? Nabi giwa ganahin nato. Sumakaw na din ka. Kanito ako tong igagaw ba, no? Bisag kinsa man gyud na magiwa ganahin nato. So gidaot ka. Pag abot kay Dr. Aruso-Ruso, siya nga gidaot ka sa kinao nagbulad, no? Taas na day kayong uric mo na no, mo na siya mga gitawag natog mga spiritista, mga diwata-diwata. Okay? Pakighigala sa daotang espiritu ug makig-istorya sa espiritu sa mga patay. Okay, mo na sila. Mga no, di kay nako maano sa Bisaya na, pero mao na sila ang mga spirit of the glass na pag-istorya na sa patay. Napay laing term ana kanang medium gani, medium. Talking to the dead, no? Makig-istorya sa patay. So mao na sila na under na siya sa umbrella sa occult practices. No? Kanang mga witchcraft, under na siya sa umbrella sa occult practices. Okay, verse 12, si bisan kinsa nga maghimo niini kangilaran sa Ginoo. Okay, dunganon na natog basa ang verse 12 kay para man ni sa tua. Okay, ready, begin. Si bisan kinsa nga maghimo niini kangilaran sa Ginoo, mao kini ang hinungdan nga kun nganong abugon sa Ginoo nga inyong Dios kanang mga nasura sa inyong atubangan, kinahanglan nga walay ikasaway kaninyo atubangan sa Ginoo nga inyong Dios. Okay? So, dapat day ni tanggalon. Okay? Muduol ka sa Ginoo niya, dako kayong habak diri nga kanang naibala sa pusil, naay mga gipang bitay-bitay niya. Muduol ka sa Ginoo, nabilong na siya sa occult practices. It attracts demons. Okay? So, kanang occult, no? Atong sabto ng word nga occult, it deals with hidden or secretive means to attain personal power and is characterized by a reliance on the supernatural to achieve its end. Pasabot, no? Kung magisutag occult, naghisgot ni siya og nangandoy kag gahum, gawas sa gahum sa Dios. Kung nangayo o nangita kag gahum, gawas sa gahum sa Dios, example, magkuha kag tuway-tuway, unya mag-memorize kag mga Latin, magbasa-basa kag libritas, so naa kay gahum. Kay di man ka madutlan, no? Naanay mga daghan nagsurrender sa kuana sa una kadang mga panyo nga ni mga Latin, na mga libritas. So kung nakay gahum. Okay? So mo na gitawag occult to attain personal power. Okay? Dayon nagsalig ka sa mga supernaturals. Okay? Includes such practices as fortune telling, witchcraft, tarot cards, crystal balls, kiha boards, wala man na sa tuwa diri, dream catcher, kanang dream catcher, bag-ura na nauso diri, gipadala na sa China. No, bitay-bitay sa bintana, bitay-bitay sa portahan kay araw ng imong mga damgo dito masangit, no? Mag-gather dito. Okay? So charms, horoscope, naa pa ng horoscope diri, no?
Naapay naggunit-gunit ana, tanaw-tanaw og kalendaryo, no? Nga ikaw unsa ka Sagittarius ko, ikaw. Cancer ko, cancer. Okay? Okay? So, anything nga imo nang tuuhan, then maigo ka sa occult practice or witchcraft na siya. So, dili malipay ang Ginoo na, kay ang dependency nato wala na siya ha. All witchcraft is generally considered an occult practice. Okay? So, kana mo yung subject nga to ang hisgutan karon. Klaro na ba? No? Naatay mga gamayng picture diha. No? So, labi na, hapit na ang December. Hapit na ang New Year. Kay pagka December 31, dapat ang unang adlaw maunay kanang andamo nimo kay naa diha ang si tawag na to ana, no? January 1 dapat ang sudlan nagbugas puno, dapat ang pitaka puno, no? Grabe, pangayo nimong kwarta sa imong mama, inana ko sa una ba, sudlan akong wallet kay dapat pagka January 1 puno akong pitaka. Na bisan pag punuon gyud na nimo kung tapulan jud ka di gina mapuno, no? So dapat kandila nga pula gamiton. Dayon dapat nailingin, dapat ang rep walay naagi sulod. No, okay. Igo ta sa occult, ha? Balikon nako gikalagutan na sa Ginoo. Okay? Kay kung diha pa lang ang swerte, dato na kay na maligag buongon ba? Diha pa lang ang swerte. Sa man nato ni nga ang namaliga mismo na na sige pagbisita ang Turko kasi sige paningil. Okay? So wala nakasalalay ang ato ang kinabuhi diha. Dependent kita kanunay sa Ginoo. Okay? Mo asinso, hatag himaya sa Ginoo. Kung wala pa nag-asinso, hatag yapon ang himaya sa Ginoo. Ang atong kinabuhi gigunitan sa Dios. Okay? Atong lantawon ning cult and occult. What is the difference between cult and occult? Okay, gamayng ano lang ni siya, knowledge. Okay? Ang cult is a group which claim to be in harmony with Christianity but deny foundational Christian doctrines. So meaning sa cult, group, pangalan sa pundok, mo ng cult. Ang occult, maunang practice. Okay? So atong gisgutan ganina. So muna yung nakalahi sa ilahang dua. Example, okay, ingon dito, deny foundational Christian doctrine. Mabasa man nato na sa 1 John chapter 3 nga kung di na gani mo tuo si Jesus Christ Ginoo, cult na siya. Okay? Kinsa man atong nahibal-an nga di mo tuo nga si Jesus Christ Ginoo. Okay? Example lang ha. Sorry lang kung naana diri. Para sa tuwa kay mo may basis na to sa Bible. Okay? Ang Jehovah, no? Ang Jehovah di man mo tuo nga si Jesus Christ Ginoo. So, in our view, cult, nabilong siya sa cult. Even if you look at the Google, no? Bisan paglantawon nimo sa AI, no? Ang Mormons, wa man gatuo nga si Jesus Christ Ginoo. Okay? So, kinsa pa? Any church nga dili mo tuo si Jesus Christ Ginoo, mo na ang atong karatula na nakabutang dito, where everybody is somebody and Jesus is Lord. Si Jesus Christ Lord. Mas may pang Katoliko kay gatuog yun nga si Jesus Christ Ginoo. Okay? So, ang Katoliko wa nabilong sa cult kay nagtuman sila nga si Jesus Christ Ginoo. Okay, so any doctrine, any religion nga dili mo tuo nga si Jesus Christ Ginoo, kay cult na siya. Pero di lang na mao ang basihan. Kaya appeal man dito, deny the foundational Christian doctrines such as the Trinity of the unique deity of Jesus Christ. Naman po'y di mo tuog Trinity. Okay? Naman po'y mo tuog manghigala nga, napoy mga rituals ba nga ginapanghimo. Naigatuo nga si Jesus Christ Ginoo, pero naa sila'y practices nga outside sa biblical teaching. Okay? So that is cult. At least, ma-identify na nato ron what is the difference between cult and occult, no? Kaning occult mo na natong gisgutan ganina. Okay, so nganong dapat tanggalon nato kaning mga butanga? So atong lantawon ang mga biblical background. Okay, nganong dapat kuhaon?
So mahulog ni ron nga natay information. Okay, number 1. There are power that flows through. Naay gahom nga pwede mahimong source. It could be power from God. So kanang power diha, it could be from God or it could be from the devil. Okay, duha ang source. So kanang power nga akong gigamit diha ron, dili lang na sa Ginoo. Meaning, siya ang pwedeng mahimong channel or siya ang pwedeng mahimong access. Diha maglihok ang yawa or diha maglihok ang Ginoo. Okay, klaro ba? Sabtan ba na to? Okay, unahon na to ni. Upat ka book source kung asa ang gahom nagagapamuhat. Okay, number 1, okay, people. Pwede nga naay gahom nga mugawas diha. Luke chapter 8 verse 46. Miadto siya sa likod ni Jesus, ang katuning babae nga nay sakit. Unya gihikap niya ang sidsid sa bisti ni Jesus. Ug diha mihunong ang iyang pagdugo-dugo or talidugo. 45, unya mingon si Jesus, kinsa ang naghikap kanako? Tanan misulti nga wala sila mohikap kaniya, tanan sila misulti nga wala sila mohikap kaniya, busa mingon si Pedro, Ginoo, daghang tawong ang nagdasok palibot kanimo, nganong nangutana ka paman kung kinsa ang nihikap kanimo? 46, apan mitubag si Jesus, may mihikap gayud kanako, tungod kay gibati ko nga may gahom nga migawas gikan kanako. So, makita nato no nga pwede di ay ang usa ka tao. Pwede ang usa ka person mahimong source nga naay power nga mugawas gikan sa iya. Based sa word ni Jesus Christ, may migawas nga gahom gikan kanako. Mao na delikado kayo. Anyway, ang atong subject is not about laying of the hands. Dili ta basta-basta magpa-lay hands. Kay pwede ang tao mahimong source. Pwede siya naibuhian nga gahom sa imo. What if ang naglayhan sa imo ha, immoral? What if ang naglayhan sa imo mangigala, witchcraft? Okay? So, base na mo bisita sa inyong balay, wa ka kaila sa iya ha? Okay? Wa mo na ilan, karon pa mo nagtagbo. Gi-recommend lang sa imong auntie, gi-recommend sa imong igagaw. Unya, paghuman, sige, ampuan ta ka. Nya mo ana sa imo, ayaw. Ing na thank you. Kay ngano man, a person or mahimong object, no? Mahimo siyang power flows through that person. So, it could be from God or it could be from darkness. So, dili nato pwede mangigala i-underestimate. Kay biblically speaking, no, nga kaning bayhana, wa siya gadahom, tungod siyang dako nga pagtuo mangigala, pwede day mahimong access. Kung ayuhon siya sa Ginoo, anong kinahanglan pa man siya mugunit. So, naay possible nga gahom. Okay, mo connect taon niya sa tong subject nga occult anaon niya ato sa ning sabto ni. Okay, ikaduha. Okay? Ikaduha is places. Okay? Nangita ta og mga sources nga diri sa occult practices nganong kinahanglan nato hinluan ang atong balay. Okay? So ikaduha is ang una, tao, pwedeng gamiton sa yawa, pwedeng gamiton sa Ginoo, ha? Balikon ako, ang tao pwedeng mahimong dagaydayan or instrumento nga ang gahom mamuhat, either gikan sa yawa or gikan sa Ginoo. Ikaduha, lugar, places. Okay? Genesis 19 verse 13 to 14. Kay laglagon namo kining lungsura, ang anghel ni nag-ingon. Nadungog sa Ginoo ang daghang mga reklamo batok sa labihang kadautan sa mga tao ni ining dapita. Di na madag no? Di na madag kanang pahawa ni, di na madag relocate. Sunogo na gid ni. Okay? Busa gipadala niya kami aron sa paglaglag niini. Unya giadtuan ni Lot ang iyang mga umagaron nga lalaki o giingnan, pagdali biya kamo dinhi kay laglagon sa Ginoo kining lungsura. Apan wala sila mituo kay abi nila nga nagtio-tiaw lang si Lot. Okay. Now, unsay lesson nato diri? Nga ang Sodom and Gomorrah kinahanglan
sunugon sa Ginoo kay kaning lugara, no, nagsanay na, no, nag-spread na ang sala, nahimo na ni siyang cursed sin city, no, lugar na sa mga immoralidad, no. Kung imo ganing lantawon ang Proverbs 3:33, no, the curse of the Lord is in the house of the wicked, no. Imagine house, balay sa dautan. Kung magpailalom ka ng balaya madamay ka sa curse because the curse of the Lord is in the house. Mo po na, no, ang city, ang place. So naay mga lugar nga dili dapat natuad-tuan. Okay? Labi na sa Egypt, naay lugar dito nga naa dito ang museum ni nakalimot ko sa katong murag mga old pero nila dito nga naay tourist dito nga ning nagtanaw-tanaw siya sa mga display pag uli niya, no, nagsakit siya niya, ang doktor walay findings, pag trace nga gikan day siya dito, giampuan siya, gi-renounce, aya pa siya naayo. So naay mga curse place. Akong na-share sa inyo last time nga akong anak si Faye, nakabisita siyang classmate, unya nakakita siya white lady dito for the first time nga ang iyang nakita dili layo narigid siyang atubangan, no, abi niya sa palabas ra na, no, dayon according sa story anang lugara, kanang lugara na daan na day na nga naigapakita gyud diha. Ingon sila sa unang panahon sa pa daw napalit ng yutaan na day gilubong diha. So naay mga place nga dili gyud pwedeng gamiton sa yawa o pwede pong gamiton sa Ginoo. That is why, ingon ang Ginoo, my house shall be called the house of prayer. So, naagyo'y place. Ang place can be a channel for God's power or a channel para po sa kaaway. So, muna, nganong natay gitawag, no, nga prayer house, natay the temple of the Lord, naapo tay gitawag Holy of Holies, nya nai-separate ang Ginoo. Ang Kanaan is my promised land, no? Daghang kaayo. So places pwede nga naigahom nga mugawas diha from God or from the devil. Okay? So ikatulo, animals. Okay? Matthew chapter 18 verse 29 to 32. Sa pagkakita ni Jesus, misinggit niya kang Jesus, no, misinggit sila, ikaw nga anak sa Dios, unsay imong labot kanamo, no, ang katuning demon possess, no? Mianhi ka ba dinhi aron silutan kami bisag dili pa panahon? Didto sa umahan may daghang baboy nga nangungad. Okay? Nagpakiluoy ang mga daotang espiritu nga nagingon, kun abugon mo gayud kami, tuguti na lang kami nga musulod didto sa mga baboy. No? Ang kaniding mga hayop pwede po di ay nga na power source gikan diha, no? Pwede gid di ay ning mga hayop puy-an og demonyo. Kung inyong iro ang magpabuang-buang, wa po nagpasabot nga naa na demonyo, no? Pero at least, no, naatay mga references nga bisan hayop pwede siya mahimong source. Pwede siya mahimong dwelling place. Kay nangita man tag references sa Bible nga kanang mga items nga naa sa atong balay pwede siya mahimong references nga pwede siya mahimong balay sa yawa. Ayo, dili ito kalimtan ha, nga ang stroke sa yawa is territorial. Ha? The way the devil operates, the way demons attack is by territorial. Territorial means, no, naa siya'y legal rights. Okay, legal rights. Kung mahuram ko gamit sa usa ka brother, nya di na ko iuli, no? But pasabot, naa say right mo adto sa imuha, pailan kag kaso. Iya tong katungod, naa say rights. Naa say katungod. So, this is how the demons operate. So, animals. Una, tao, dayon lugar, dayon hayop, no? Okay, katuganing donkey, istorya man pod, pwede day gamiton sa Ginoo, di ba? Katong donkey nga kinsa ganitong nagsakay si Lito Lapid. Kinsa ganito? Si Gideon, dili ito si Gideon. Balaam. Oh, si Balaam.
No, di ba? Nistorya to, naingon nga. Nagyaw-yaw to, no? Abi na to sa Shrek lang to nga palabas. No, dili. Ang hayop, pwedeng gamiton sa Ginoo, pwedeng gamiton sa yawa. Ikaw, Pat. Okay. Objects. Mo na ni, diri na ta sa objects. Okay? So, Deuteronomy chapter 7, verse 25 to 26. Okay. Basahon na to ni, kay mo man ni atong highlights ron. Okay, dungan tagbasa. Deuteronomy 7, 25 to 26. Ready, begin. Sunugan ninyo ang mga imahin sa ilang mga Diyos-Diyos. O ayaw ninyo kaibgi ang mga bulawan o mga pilak niini. Ayaw gayod ninyo kinikuha kay mahimo kining laang kaninyo. Likayin ninyo kini kay mangilad kini sa Ginoo nga inyong Dios. Ayaw kamo pagdala sa inyong balay niining mangilad nga mga butang aron dili usab kamo laglagon uban sa nining mga butanga. Kinahanglan likayan gayud kini kay kini ang mga butang kinahanglan nga laglagon sa hingpit. Okay? So, klaro ba ang Bible? Okay? So, therefore, no, kaning occult mahimo din siyang access sa demonyo sa tuang life. So magbantay ta aning mga that was tradition sa Kanaan nga mo take place ang Israelites sa tuwa pod naputay tradition nga namatay na si Lula, namatay na atong mama nya kinsa man to imong lula? Imong lula sa una spiritista, member sa Lions Club, member sa mga inani. Nya naa sila mga rituals nga gidedicate wa ka kay balo asa nga dedication dayon nana sa imong kamot. Muna ingon ang pulong sa Ginoo sunugon gyud. Si Faye nakapalit og libro sa mall kanang murag ukay-ukay nga mga libro nga murag Harry Potter pud siya. Murag Harry Potter nga book. Nya iya pong gibasa-basa kay interesting ba. Okay, sige siya basa-basa. Problema niya, wala pa to na mo narele, sige siya damgo og hugaw. Sige siya damgo mga daotang espiritu. Nya usa na lang kagabi ni syagit siya. No, kay murag nakakita siya tao sa kisame. Wala po may idea. Ampo lang po may. Renounce lang po may. Sige lang po may kampo. Pagkasunod na lang, magdamgo na po siya. Dayon, gina-trace na mo antod until such time na yung libro dito sa Katri, gitanon ako, uy, asa kagikan ani? Pagbasa-basa na ko, uy, na ani direct connection, no? Na pwede ni siya mahimong occult, no? Kay wa man ta kay balo kinsay writer adto. Inspired by. Yeah, the more siya sigigbasa, the more ang iyang mind na nagkaroog ka ng, siyempre no, na yung connection. Eyes and ears are the entrance of our soul. Sige siya basa, sige siya una-una, imagine niya, moto, ingon ko, no, sunugan na. Okay? So gihawa to, gilabay to sa basurahan, no? Giapil na to sa basura, giapil na to sa pundok, no? Sugod adto. Sugod adto, wala na siya disturbo ha. Okay? So, gamayng mga example, muna siya atong gibasihan, kay, ang ingon sa Ginoo, no? Dapat sunugon sila, kay nga naman, nahimo silang substitute. Nya, kuya ba ning word substitute? Kay, gigamit biya ang word nga trap, mahimo siyang ilad. Kay naa sa imong atubangan, pero giilad ang imong heart, kay abi nimo, ano raman na siya, kanang nag-represent, dili man gud kana mong gisimba, nag-represent lang man na siya. So, trap gud siya. Gitawag siya trap, or gitawag siya deception, no? Nga, kunuhay, gigamit tong instrument para sa iyaha. Nya, biblically speaking, wabe ginagitudlo sa Biblia. Sa Exodus chapter 20, no? Ato bayag yung kuhaon ang tanan nga nahimong substitute. Okay? So, gitawag na siya pagan idolatry. So, mao ni siya sa Bible times. Pagpuli nila dito, ingon ang Ginoo, maguna ang pari, no? Na sila mga priest, musulod sa tent. Unya, pag tanaw sa pari, no, kung imong basahon ang whole story, tanaw sa pari nga naay murag daghang mga bukbok ang balay, daghang mga bukbok. Ingon ang Ginoo ayo nagpuy. Kamo ni basa sa whole story ana, ayo nagpuy ng balaya. Unsa ingon sa Ginoo? Sunuga ipaguba ayaw puy ng balaya. According sa mga Bible scholar, usay basihan sa mga bukbok kanong naa dito. Kaysa ila dayong practice, no, naa sila insenso, no? Na sila mga insenso dito, maghimo sila mga ritual. So ang kanang balay naay sign
Nga kanang mga bukbok diha mo na ang result sa ilang mga paaso. Okay, sa ilang mga tradisyon. So ingon ang Ginoo, ayaw nyo nagpuy kay tungod dili gusto sa Ginoo na. Kay nga naman gidedicate na sa laing Ginoo. Mo na kita pud ay, no? Proverbs chapter 3 verse 9, honor the Lord with all your substance. Kana dayang ato ang sakyanan, kanang atong balay, dapat day pud na ipa-dedicate. Amen ba ta diha? So kung inyong balay, wa pa na ma-dedicate, natay mga Bible study leader, pwede mong request nga ipa-dedicate inyong balay. No? Kanang word ipa-dedicate, kay labi na kanang balaya, gikan na sa imong lula, gikan sa imong mama, kabilin sa imo ha. Dayon, uban, gikan pagyud sa imong lolo, wa pagyud kakabalo kung kinsay gipadugo diha. No? Pabo, unya na gitsag asin, na gipanglubong diha, wa kakabalo unsay gipanghimo ana. Sumod din ang ato na silang i-dedicate. Kay kanang mga butanga pwedeng gamito, no? Power flows through. Pwede sa object nga pwede nga mahimong channel sa yawa sa tuang life. And wa ta kahibalo, di ba? Ang uban magsigig away, ang uban ay spirit of poverty, bisag unsaong kwarta mo abot mahurot dayon. Bisag daghan na kaayong kwarta ning increase na ang trabaho, ang sweldo, nagdaghan ng negosyo, portingala ka na spirit of poverty. Wa ta kahibalo unsay direct connection diha. Okay? So, Acts chapter 19 verse 19, buhat 19. Ug daghang usab nga mga salamangkero nga nagdala sa ilang mga libro. Okay? Nakita ninyo? Sa time ni Paul, nagwali si Paul nga gigamit sa pagmagic o gisunog nila diha atubangan sa tanan. O magbantay mo, basig na mo yung mga pamphlets dito, mga booklets dito. Okay? Gidabdaban o gibana-bana nga minilyon ang kantidad sa tanang mga libro nga gisunog. Pinaagi niini nga panghitabo may kaylap pagayod ang gahom sa pulong sa Dios niadtong lugar. So samtang nagwali si Pablo, gi-challenge niya ang mga tao, kung di nyo na isurrender, na itunglo sa inyong kinabuhi. So daghang kayo nag-surrender. Gipang-itsa nila ilang mga libro, gisunog nila. No? Kami nga naa sa pioneering, kami naami sa mga probinsya, no, na mastor mi sa usa ka lugar nga murag kanang ngiob-ngiob, daghang mga spiritista, daghan ako gisunog. No? Daghan ako gipang buak, daghan ako mga ritual nga nadawat nga gipang surrender sa mong kamot. Ambot ka diri sa syudad. No? Basig naa pa tay mga anting-anting diha, pananggalan na ninyo. No? Kaninyong mga habak-habak diha. Kabalo mo, dili biya na biblically inspired. Inspired lang biya na sa testimony na ang akong anak sugod nagsuot ato, wa na siya gidaot-daot. No? Nagidaot-daot. Kanang mga pulsiras din, na lingin-lingin, yung mga color-color niya, gibaliga lang diya sa sidewalk, unya, gipalit na diya sa modern. Diya sa San Pedro, na yung mga beads diya, per kilo, na malit si Jubel, gimo niyang bulak ko. Tahi-tahion lang na, unya, ibutang dayon diya sa kilid, nga, pang sa daot sa imong anak, para dili ni madaot imong anak. Na, witchcraft na, ayaw na, ilabay na. Kaya nga naman, naa sa imong mind, gituuhan nimo nga ang daotang spirito di kasulod, tungod ani mo nang maglagot ang Ginoo. No? Basig maghabak-hawak mo diag tawas nga tapul ha. Oy, palit lag anyel. Pabukali, ituslob imong tawas, mahimo na nang tawas tapul. Mahalin na na. No? Wa ta mo gitudloan ha. So, ingnana ang witchcraft, no, gidivert ta. So dapat kitang mga Christian mag-create ag house cleansing. Ang atong balay susihon na to, no? Kaning usahay gud no kaning Pinoy no, magbuhat gug budiga para sa mga kanang sentimental value. Mataya na lang gud. Ayo kay mo na ilanan sa ang mama pagkamatay sa karon nga henerasyon, ang anak patimbang na lang niya no? Nagdara man iguot diri sa budiga. O kaya pag niya, ang uban niya napay mga pusod gipang bitay sa kisame ba? Na, wagid mo kahibalo. O kaya na inyong budiga diha. Basig, ang imong pusod pa nang giputos diha. Kabalo ko dagana dre, kay nakabisita kog balay, pag ana na kong kisame, nganong na may murag medyas gigot to sa atop. Katawa na lang to attender. Ay, pastor, pusod na sa kong anak. Okay, yung mga pusod-pusod diha, pananggalan niyo, sa may kalambigitan, anak.
Okay? Ang atong pagsalig na agyod sa Ginoo. Okay. So, I hope, no, nga dako changes ni sa to ang life. Joshua chapter 7. Okay, hapit na mahuman. Verse 10 hangtod sa verse 12. No, kabalo man ta ni Joshua. Mingon ang Ginoo kang uswe, tindog, nganong naghapa ka man. Nakasala ang Israel, gilapas nila ang akong kasabutan, nanguha sila sa mga butang nga gihalad na sa hingpit kanako. Kana ganing i-dedicate na sa Ginoo. Kabalo ka kanang Jericho, tights na siya. Kaya ang pinakaunang syudad sa Kanaan, Jericho. Ingon ang Ginoo, tanang syudad inyohan na, pero kanang Jericho, ako ana. Sumurag, the principle of first, mo man sa Bible. Tanang first sa Bible, iya man sa Ginoo. Tanang magulang, iya sa Ginoo. Kanang mga magulang diri, no? Huy, panagihan mo sa Ginoo, ay mo pala bigli kay likay. Tanang magulang, iya sa Ginoo. Ngayon guys, salamat na pa ko'y magulang. Magulang nga lalaki. Ha? Tanang magulang nga lalaki. Okay? Ingon diri, nanguha sila og mga butang gihalad na sa hingpit kanako. Ang Jericho, ingon ang Ginoo, tanan ako anana. So gikawat kini, namakak sila bahin niini og giipo nila kini sa ilang mga kabtangan. So di mahalata na sa balay. Mao kini ang hinungdan kung nganong dili sila makasukol sa ilang mga kaaway. Nanibog sila sa ilang mga kaaway tungod kay sila mismo laglagon ingon nga halad nga hingpit alang kanako. Dili nako muuban kaninyo hangtod dili ninyo laglagon ang mga butang nga gihalad na sa hingpit kanako. Klaro ba itong gibasa? Okay? So, kanide ang ato ang tithes, no? Gamiton na to ning financial o object na to ni. Tanang gi-dedicate na sa Ginoo, dili na day na nato dapat hilabtan. Okay? Muna ingon ang Ginoo, ayon na ninyo hilabti kay akuan na. So, makita ninyo nga dito sa object, any object na agid ay gahom diha. Kaning word nga gi-dedicate na sa Ginoo, meaning sacred na. Okay, na kay 100 pesos. Pilang i-dedicate na to sa Ginoo? 10 pesos. Kanang 10 pesos, i-dedicate na. Pagbutang nimo sa altar, ana, sacred na to. Kay iya man to sa Ginoo. Ang katong 90 nga nahibilin, automatic, sacred na po to. Kay siya man ang first, principle of first man, automatic the rest. Okay? So makita nimo manghigala, nga si Akan manghigala, gipapatay gyud sa Ginoo, apil iyang mga kaliwat. Tungod sa rason, manghigala, gipangawat nila, gipanguha nila ang mga items nga gidedicate na sa Ginoo. So makita nato no nga ang object dako jud kaayo kalambigitan. Mo ning gitawag natog occult practices. Ingon sa Deuteronomy 7:25, no? You will be ensnared. Sa Bisaya pa na mahimo siyang litag. Okay, careful ta. For it is detestable to the Lord your God. Do not bring a detestable thing into your house. So pag uli na to sa balay karon, tanawa tong mga pendant, mga singsing, mga trophy, mga charm, pananggalo na nato sa atong balay, mga lukay-lukay dito sa portahan, nga gibinditahag, tubig ug asin, mga gipangbitay nato dito, pananggalon tana. Kaya nga naman, demonic access. And there are times we have to trace, basin ang mga fights, poverty, kagubot sa balay, even sickness, daghang kayong mga source. Remember, nga ang operation sa yawa is territorial. Meaning sa territorial, pag mulampas ka sa boundary, na kay legal rights. No? Kanang imong yuta diha, pikas mohon. O niya, maghimo kag kural, lampas siyang boundary, na nakalampas ka sa mohon. No, mga lagat na sa Ginoo, imong asawa isara nya paguman dungagan nimo isa na nakalampas ka sa mohon, mamuhat ang yawa, gitawag na siya territorial. So kana no, padayon ta next meeting. Palakpakan nato tubuhi nga Dios.